Magandang araw mga kababayan. Sa pangalawang hearing sa Senado ukol sa pagkaresto kay dating Pangulong Duterte, lumabas ng pagkaresto sa kanya ay isang administrative arrest. Ano nga ba ang administrative arrest? Ang tinatawag na administrative arrest ay hindi nakakonsepto sa ating batas. Sa ating batas, may dalawang klase lang ang legal na pag-aaresto. Una, may warrant of arrest mula sa hukuman. Pangalawa, walang warrant pero may aktwal na krimen na nasaksihan o flagrante delicto at pursuit o escapee. Walang probisyon sa RA 9851 na nagsasabing pwedeng mag-aresto ang DOJ, DILG o sino mang gobyerno nang walang warrant para lamang may suko sa ICC. Kung may sinabing isinuko si PRRD pero walang naman warrant of arrest, posibleng ito ay hindi wastong pag-aresto. Sa makatuwid, ito ay isang illegal arrest. Ang RA 9851 ay malinaw. Kailangan ng hukuman dito sa ating bansa bago may suko ang isang tao sa ICC. Kung isinuko si PRRD ng walang warrant of arrest mula sa korte o mula sa ICC, ay labag ito sa batas, sa parehong batas dito sa ating bansa at ng alintuntunin ng Rome Statute. Sa payag ni Dr. Fadi Abdallah ng ICC na ang pag-aresto ni PRRD ay desisyon ng gobyerno ni Marcos. Pero kung may tanong sa ilegalidad ng pagsuko sa ICC, ay maaaring magpatawag ng pagdinig para tukuyin kung tama nga ba ang naging proseso. I love it! You guys are so great! Kung ang isang asukado ay iniharap sa ICC ng hindi dumaan sa legal na paraan, pwedeng ipahayag ng mga abogado ng depensa na walang bisa ang pagkaresto at pagsuko. Ibig sabihin, ang gobyerno ni Marcos ang nagkusa na isuko si PRRD, kaya ito ay may posibleng issue sa legalidad. Mga kababayan, walang bisa ang isang administrative arrest para sa ICC kung walang basbas ang korte. Kung isinuko si PRD ng walang warrant, ito ay posibleng illegal sa ilalim ng RA 9851. Kung totoo ngang isinuko si PRD ng gobyerno ni Marcos na walang warrant of arrest mula sa korte, malinaw na ito ay illegal na administrative arrest. Isang aksyon na walang mandato sa RA 9851. Ang batas ay malinaw. Ang anumang pagsuko ng isang akusado sa International Criminal Court ay dapat munang dumaan sa korte at hindi pwedeng basta desisyonan ng isang opisyal kahit na si Marcos pa ito o ng kanyang ahensya lamang. Kung ganito ang nangyari, hindi ito isang simpleng pagsunod sa Rome Statute, kundi isang pagtalikod sa prinsipyo ng due process. Ang desisyong ito, kung hindi pa paliwanag ng malinaw sa taong bayan, ay maaari itong magbunga ng legal at pang-political crisis. At kung ang ICC man ay tumanggap ng isang taong isinuko ng walang wastong proseso, may obligasyon din itong imbestigahan kung legal ang pagkakadala sa kanya sa The Hague. Dito papasok ang papel nila Attorney Medina at iba pang tagapagtanggol ng karapatang pantao upang igit ng batas ang dapat sundin ng lahat kahit sino pa ang nasasangkot. Para sa karagdagan impormasyon, panoorin ang sumusunod na video.
point out that before they can actually surrender PRRD, they have to arrest him to have him in custody. If there was no warrant issued by the court for PRRD's arrest, does that mean that it was an administrative arrest? Was the administrative arrest valid? Was the DOJ or whoever ordered the arrest empowered under 9851 to effect an administrative arrest? Nakakatuwa kasi kanina nabasa ko lang sa dyaryo, tamang-tama, na yung spokesman ng ICC, Dr. Fadi L. Abdallah, sinabi that the surrender of former Philippine President Rodrigo Duterte of the ICC to the ICC was a decision entirely made by the Philippine government. And if there is any question about whether it was lawful or not, it will have to be submitted to the judges. So, mismo yung ICC sinabi na ang Pilipinas ang nag-surrender sa dating Pangulo. Siguro, si Attorney Medina na naman, magpapasaklolo tayo. Ano ba ibig sabihin ng administrative arrest? At tama ba na sinuko ng Pilipinas si PRRD sa ICC? Magandang umaga po, Madam Chair. Thank you for the invitation. Good morning po, Senator Bato de la Rosa. Good morning po, Senator Bongo. Going back to the question, administrative arrests. Actually, the Supreme Court has recently clarified that administrative warrants for the arrest of non-Filipinos are actually valid. But these administrative arrests apply only to non-Filipinos in deportation proceedings, at least from the case decided by the Supreme Court, it involved a foreigner. Now, we must also take note that in that recent case, that's a landmark case, because in this decision, the Supreme Court introduced an innovation. Historically, administrative arrests and deportation process are purely administrative, no court intervention. But this time, the Chief Justice, who wrote the decision, and upon the suggestion of Supreme Court Justice Marvick Leonen, they introduced a new rule. Under this new rule, even if a person, a non-foreigner, is arrested on the basis of an administrative warrant, they must still inform the regional trial court and wait for the regional trial court to issue a judicial commitment order. Therefore, there's now a duty on the part of police officers or immigration officers, even when arresting a foreigner, to bring this person to the jurisdiction of the courts. So this represents a new trend. If a foreigner should be brought to a Philippine court before he is removed from the country, with more reason that a Filipino citizen should be subjected to some judicial proceedings before surrendered to a foreign government. And as I have explained earlier, from the constitutional level, from the statutory framework, even under international law, surrender of a Filipino citizen without court proceedings may be illegal. That's not just constitutional, that's also statutory, even under international law. In fact, the Interpol Constitution itself requires some due process, the application of Philippine laws, and number two, the application of the rights guaranteed by the Universal Declaration of Human Rights, which includes due process. Thank you po. Attorney Medina, so ano ang nakikita ninyo kung inaamin ng ICC na ang surrender ni dating Presidente Duterte ay isang desisyon na ginawa ng Pilipino na pamahalaan? Anong epekto nun?
ang ibig ba sabihin ay linabag yung kanyang karapatan? Kasi tulad nga ng sinabi nyo doon sa kaso ni Yuenle noong 2023, bagong-bago pa lamang, talagang kinakailangan dalhin pa sa RTC yan, meron pang proseso. 7 yata yung requirement. Kung Opo. naalala ko, ang dami-daming sinasabi Opo. doon na talagang pinagtatanggol ang karapatan mismo ng dayuhan. Opo. Eto, Pilipino pa. Opo. Ngayon, mismo yung spokesman ng ICC sabi, desisyon yan ng pamahalaang Pilipino. Hindi kami yan. Opo. So, anong epekto po nun doon sa nangyari kay Presidente Duterte? Madam Chair, just out of respect for the court proceedings, that so as not to be seen as influencing the court proceedings, I will not make my statements in specific reference to the president. If a future issue, a similar issue comes up, okay, extrajudicial surrender of a Filipino citizen to a foreign state or an international tribunal would be in contravention of Constitution on several aspects, of the revised penal code on several aspects, and international law, not just the Rome Statute, the International Convention on Civil and Political Rights, the United Nations, the Universal Declaration on Human Rights, and even the Interpol Constitution, if the surrender is upon the request of the Interpol. All this, the entire legal framework when it comes to deprivation of liberty requires court intervention, requires court level due process. And by court po, you mean local court? Yes po, Filipino local, court in this domestic, case. domestic due process. The entire idea of due process is really can be simplified as follows. The police has no final authority to decide on whether a person should be deprived of liberty. That authority to deprive a person, to declare that a person will be, or to decide that a person will be deprived of liberty, that is not the authority of the police. That authority is lodged only in the courts of law. The police cannot at the same time be the judge. That's essentially due process and separation of powers. Thank you. Thank you very much. That's loud and clear. That the police cannot be the judge in determining the deprivation of liberty of any person. So maliwanag po yun. At kinakailangan na maliwanagan sana kung totoo na inaresto si dating presidente sa ilalim ng RA 9851, kung talaga bang administrative arresto, kung nandito sana sila, napaliwanag nila sa atin at nagkatotoo at nagkaliwanagan tayo. Pumunta naman tayo sa dako ng ating video. Ito naman si Attorney Delgra, kasi nakita rin natin kung anong nangyari dito, no? Yung video kung saan si Attorney Delgra ini-invoke yung Article 59 at eto ay tungkol sa pagdadala sa local court. Panoorin po natin, pero si General Torre hindi nakikinig. Kaya sana nandito siya para maintindihan natin bakit wala siyang pakialam sa pagpapaliwanag ni Attorney Delgra. Hindi naman dapat, ilan ang hinuli ngayong araw na ito, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng Nag-iisang tao. Ang dami ko rin sa Sir, nandito kayo. Sir, hindi kami Sir, ma'am, humingi ng please, pabor. sir. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Attorney, you will be Let referred. me tell you the point I'm saying. Ano Let's yung present nagagano? Please lang, bawal hawakan. Attorney, you will be Bawal referred. hawakan! Bawal hawakan. Umayo ka na lang. Bawal The right to hawakan. counsel is something that has to Ayun, maliwanag
na ang ini-invoke, ang sinasabi ni Attorney Delgra was Article 59. Why is it na sinasabi paulit-ulit ng DOJ na Rome Statute, ang ICC, Article 59, does not apply? Gusto ko lang ipakita yung certification ng DOJ. Kaya nalilito tayo pa iba-iba. Andyan yung certification ng DOJ. Eto pa, hindi natin maintindihan yung date. Kung makita ni Senator Bato, ang date po niya, yung aresto March 11, na-certify lang yung warrant ng DOJ sa sumunod na araw. Wala na rito sa Pilipinas si dating Pangulo. So, ang certification sumunod sa aresto March 12. Ang aresto March 11, maalala ninyo. Yung certification March 12. Pagkatapos, ang sinasite dito, eto na naman, ang sinasite dito, Part 9 of the Rome Statute, Article 59.4, Article 59.7. Nakakahilo po kasi ang sabi nila, hindi na nag-a-apply yung ICC at hindi na nga tayo member. Bakit yung authority sa pag-aresto, paulit-ulit na sinasabi kay Attorney Delgra, pati na rin dito sa DOJ circular, na ito ay dahil sa Article 59. Kaya nga, kailangan ipaliwanag nila kasi hindi natin po maintindihan. General Torre also claimed that he arrested E.S. Medialdea. Makikita natin yan for the obstruction of justice. Ayan, mas kabisado na ni Senator Bato ito kesa sa akin ha. He admitted that he even handcuffed him. At binasahan pa siya ng Miranda rights kung maalala natin dun sa video. Kung ganon, kung inaresto niya si E.S. Medialdea to the local court, bakit hindi niya dinala sa presinto o inarestong totoo? Bakit imbes na arestuhin at talagang ikulong, pinadala pa sa Hague? Parang ang gulo. Kasi nung nandito si General Torre, talagang gustong-gusto niya yung Article 125 ng Revised Penal Code kay PRRD. Pero bakit kay E.S. Medialdea, inaresto niya, tapos hindi naman niya kinuha. Imbes, pinasakay pa niya ng eroplano. Nalilito kaya ako. Tama ba yun? Hindi ba pag inaresto mo, ito turn over mo na o ikukulong na? Paano ba ang sistema, Senator Bato? Dapat talaga. Inaresto mo na Hinangkap mo na. So, ano pang next move doon? Ha? Kaya nga nakakapagtaka, pinagbiyahin niya. Tama ba yun? Wala makapagsabi na tama yun. Oo nga. At eto pa, nung si General Torres sinabihan, si Attorney Delgra ang susunod na aarestuhin. Ano to? Pananakot ba to? Or talagang sinasabi niya kung anong gagawin niya next? Was he going to arrest him for what? Was Attorney Delgra committing a crime? Wala naman di ba sa video? Nakaupo lang yung tao Tapos, bakit hindi niya tinuloy yung aresto kay Attorney Delgra? Gusto ko sana siyang tanungin Bakit hindi niya tinuloy kung talagang may krimen na nagaganap ni Attorney Delgra? Dapat, inaresto din niya. Ba't hindi niya ginawa? Kung wala namang krimen, ba't siya nananakot? Was this a threat? If it's a threat, isn't it the crime of grave threats na bawal sa ating kapulisan? Article 282 of the Revised Penal Code, threatening to commit the crime of arbitrary arrest and detention is clearly a grave threat. So, hindi ba liable si General Torre dyan? Bilang tanyag na pulis at general, di ba, Senator Bato, ano sa tingin ninyo? Hindi lang liable, Madam Chair, kundi sa nakikita ko talagang lasing na lasing siya sa kapangyarihan. Mukhang he went overboard. Lahat na lang binayulit niya. Kaya nga sunod-sunod nga Parang hindi naman tama to. Kaya sana nandito sila, pinagtanggol nila yung sarili nila kasi marami sa atin. Nagtataka, bakit ganon si Medialdea, nabasahan na, na-handcuff na,
Tapos hindi naman kinuha, pinabiyahe. Tapos yung isa, tinakot ng tinakot, wala namang ginagawa. At labag yun sa batas eh. O sige, iba naman topic ngayon sa doktor. Ito naman tayo sa doktor, ano? Dahil mapunta tayo sa ibang usapin, marami tayong naririnig at alam natin na may mga doktor na tumingin kay Presidente Duterte. Tingnan natin. Ang balita, ang sabi, si Presidente Duterte tumaas ang blood sugar. Meron tayong nakikita dyan at ang balita, ayun, ayan, tumaas daw ng lampas ng 300 kahit may insulin shots na siya. Hindi bumababa ang kanyang sugar for diabetes management, meron siyang insulin, pero nandun pa rin sa 328 ang kanyang blood sugar. He was advised because of his acute diabetic complications na magpahinga muna. Hindi naman ako doktor, pero yung 300, talaga nakaka-alarma, di ba? Napakataas nito. Oo, bulag ka na talaga at tulog ka na ng tulog. Nakita nga natin na nakatulog siya, di ba, doon sa isang maliit na upuan. Bakit pinagpilitan pa rin ng mga otoridad na dalhin si PRRD? Tapos may stopover pa sa Dubai na napakahaba kahit ganito yung kondisyon niya. Sino yung doktor na pumirma ng travel certification? May balita kasi na ayaw ni Colonel Dr. Donald Palma, yung cardiologist ng AFP, ang sabi daw, lahat ito daw kasi maraming nakarinig, na wag daw ipagbiyahe kasi may sakit. Mahina yung kondisyon. Pero pinagpilitan. Sino si Dr. Jonathan B. Rico? Was he the commanding officer of the Air Force General Hospital? Bakit pinagpilitan na magbiyahe kahit ganun kataas? Hindi ba may Hippocratic Oath ang doktor na nagsasaad na kapag may sakit, obligasyon mong alagaan? Bakit ba nagmamadali? Hindi ba pwede magintay ng ilang oras para bumaba yung sugar, mabigyan ng gamot? Anong mangyayari kung pinahinga muna ng ilang oras o ilang araw para bumaba yung sugar? Nakakapagtaka. Isa pa, hindi naman niya doktor to Bakit hindi siya pinayagan na patawagin yung doktor? Di ba doctor of choice? Parang council of choice katulad ni VP Inday. Yun ang pinipili niyang abogado. Ang sabi nila, napakarami ng abogado dito. Hindi naman yun ang council of choice. Ito rin mga doktor na to, hindi naman doktor niya. Personal physician ang sabi. So lahat ito nasa military facility under the command of General Cordura. Na hanggang ngayon, hindi pa rin sumisipot. Ilang beses sinabi ni VP Sara nung nakaraan, bakit yung AFP pinayagan ang PNP mag-take over ng Villamor? Sino nag-utos? So, sino nagsabi kay General Cordura na si dating Pangulo ay dadalhin sa Villamor? Normal ba yan? Ordinary procedure ba yan ng PNP? Dadalhin bigla sa Villamor ang mga arestado? Hindi naman yata. Kasi, paano na talagang ilipad sa dahig? Kaya doon sa airport nilagay. Para malapit doon sa nakaparking na Gulfstream na aeroplano. Ganun ba yun? Para ready na to ship out of the Philippines. Bakit hindi dinala na lang sa PNP facility? Palibasa PNP naman ang nag-aresto, di ba? Si General Torre, pitpitin niya sa Krame o sa ibang Kaya nga, facility. yun, sabi nga ni Torre, well planned na yun. Oo nga, Hindi yun spur of the moment. tama. Bago pa dumating si Pangulong Duterte dito, naka-ready na yung Gulfstream na aeroplano doon, naka-standby malapit sa yung facility sa Villamor, kung saan dinala si President Duterte doon. Dahil paano na talagang ilipad? Ano pa? Tama. At marami pang mga personnel ng PAF na nandun. At bakit daw dinala bigla sa VIP area? Sino yung doktor na nagbigay ng clearance para magbiyahe ang isang may sakit?
Di ba AFP doctor din? So, ang ibig sabihin, yung aresto kay Presidente Duterte, military operation. Kasi puros AFP personnel, AFP Villamor, AFP personnel, pati yung doktor, pati yung tao doon. Anong masasabi natin? Alam mo, Madam Chair, that is the reason why I I moved a while ago to issue subpoena dito sa mga tao na ito para masagot nila ito. Dahil mga masundalo naman yan sila eh. Mga sundalo naman yan sila. I understand the situation, they're just following orders. Pero pag umabot sa punto dapat, kung nakikinig yung mga kasundaluhan natin, mga kapulisan, pag umabot sa punto na yung order na ibinibigay sa inyo ay very unconstitutional na at klaro na may nilalabag na mga batas, dapat tayo mga sundalo, mga pulis, mag-isip-isip rin tayo. Dahil ang ating oath is to serve and protect. Hindi po para mag-violate ng batas. So, yun po ang dapat harapin dito sa ating mga invited, supposed to be, invited empty chairs sa harapan natin ngayon, Madam Chair. Maraming salamat at sang-ayon po ako at sa transcript no nakaraang hearing, sinabi ni Secretary Gibo Teodoro, we were deputized to support the PNP. It's part of our constitutional duty. Ang tanong natin, sino nag-utos? Sino nag-deputize? Bakit nagkaganon? Yun ang pinagtatakahan natin. So, andyan yata yung transcript, hindi po ba? At maliwanag naman yun. Yes. So sinabi niya na deputize, na pag-utusan lang daw sila tulad ng sinasabi niyo, Senator Bato, na nautusan. Ayan o. Ayun. Yun. We were deputized. Ang tanong ng taong bayan, sino nag-utos? Sino nag-deputize? Yun ang tanong. Nobody can make, Madam Chair, nobody can make an utos or an order to a Secretary of National Defense. Kundi somebody above him. And who is above the Secretary of National Defense? It is the President of the Republic of the Philippines. Di ba? Alangan naman, yung Secretary of National Defense is taking orders from a general ng armed forces. It should be somebody from above. So, maliwanag pa sa sikat ng araw na presidente ang nagbigay ng order na yun. Kaya sabi mo niya, he's just following orders. Yun na nga. Chair. Kaya gusto natin malaman kay Secretary Teodoro sino nag-utos kasi tulad nga ng sinabi ninyo, wala nang mas mataas sa cabinet member kundi ang Pangulo mismo. Nabanggit ni Senator Bato yung Gulf Stream at narito yung SEC para ipaliwanag at maraming nagtatanong doon sa private jet with the tail code RPC 5219 used to transport the former president to The Hague. Ayan. So, maliwanag po yan. Sino magsasagot niyan, Madam Chair? Yun na nga, kasi wala ngang sasagot. Andito yung detalye natin na meron tayo. If President Duterte is a protected person under the American Executive Order of President Trump, does that mean the person will have all his or her assets in the U.S. frozen? Nalilito kami kasi in providing the means of transport so that the former president iti-turn over sa ICC, binigyan ng transportasyon, material support or provision of services ang tulong niya. Di ba po? Talagang hindi naman mangyayari yun kung wala yung eroplano. So, Madam Chair, if Malacanang is cooperating with ICC, albeit patago, kahit na dinay nila, kahit ano kasinungalingan na pinagsasabi nila, nag-cooperate pa rin sila. Dahil nangyari na nga nandun na si Pangulong Duterte. Siguro naman, it is a moral obligation of this committee also to share our findings of this committee to President Donald Trump para kung sino mang may-ari nitong Gulfstream na ito, na aeroplano, ay kung may mga ari-arian dito sa Amerika, i-covered siya sa executive order na pinirmahan ni President Trump.
So kung sino mang may-ari ng aeroplano na yan, mananagot siya kay President Trump. Sigurado ako, kung may Gulfstream ka na aeroplano, meron kang mga are-are sa Amerika. Kaya prepare. Prepare for the repercussions of your action. Dahil very clear yan, doon sa executive order na inisyo ni President Trump na mananagot kung sino mang mag-facilitate ng mga interference ng ICC to their allied countries. Madam Chair. Kasi maliwanag yun, ano? Ito yung tail code, nandyan si PRRD, maliwanag. And there's also an article in Manila Times na sinasaad na may Challenger Aero, ano nga pangalan nito? Challenger Aero Air Corporation that arranged the flight. Hinahanap po namin yung article, biglang nawala. Pero andito yata, ayan, yan ang nakita natin eh. Sino may-ari ng Challenger Aero Air Corporation? Sino yung mga shareholder? Nandito po yung SEC, kilalanin natin si Attorney Bernal, Attorney Santiago. Kilala po ninyo itong Challenger Air Corp. Sila daw ang nag-ayos nung biyahe. Good morning, Madam Chair. As regards Challenger Air Corporation, this was not among the corporations that were requested by the committee, so we may have to ask for some time for us to provide these documents, Madam Chair. Meron kasing nagpadala, eto naman hindi ko na mahindian, nagpadala na yung Challenger daw ay subsidiary ng San Miguel. Totoo ba yun? Pakita na lang. Kaya lang, wala nga tayong tao rito na magsasabi, wala tayong testigo. Naobliga kami maghanap. At may nagpadala nito na eto nga, sa San Miguel daw to. Ano yung papel ng Challenger kung hindi naman sila may-ari? Kaya nakakapagtaka, kanino ito registered? So, Madam Chair, if I may, Madam Chair. Close na daw sa SEC. Ha? Nakita po natin siya. Okay. So, hindi namin mahanap itong Challenger na to. Yes, Senator Bato. No, I think Attorney Perdino Santiago, you're with SEC, Attorney? Yes, Senator. Baka pwedeng i-text mo na lang ngayon doon. Anyway, computerized naman lahat yan, di ba? Pwedeng mapadala mo kayo dito habang hindi pa tayo nag-adjourn. We're already coordinating with the office. Thank you, Attorney. Thank you. Salamat, Madam Chair. Maraming salamat. Pero hindi naman to may-ari eh. Ang sabi, arrange lang. Sino nga ba yung may-ari nitong aircraft na to? At anong kumpanya to na nag-charter or nag-lease out? At sino ang nag-charter noong March 11? Kasi ang sabi ni Secretary Remulla, si John Vic, siya nagsabi na yung private jet was paid for by the Office of the President. So ngayon, tinatanong ko, if the company or person who owns the plane was authorized to charter it or lease it. Kasi ang pangalan nito iba eh. Pacific Asian Pearl Airways, meron yata sa SEC niyan. Pwede kayong sumagot. Yun ang registered owner, tama po ba? As regards the owner of the specific airplane subject of this inquiry, it's not reflected in the SEC records. We defer the ownership of the airways with the proper regulatory agency of which is CAAP. However, we already provided the Senate committee with the requested SEC corporate records of the corporations that you requested, Madam Chair. So in fact, there are two corporations with similar names. Is that correct? Would you read them out, please? Those with similar names to the requested corporate names are Pacific Pearl Airways.com Corporation and
Pilipinas Asian Pearl Airways Inc., Madam Chair. So they are in fact registered with you and you have the ownership also stipulated. Yes, Madam Chair. And may we see the names? Diba nakalista naman yung mga shareholder niyan? As regards Pacific Pearl Airways.com Corporation, maybe I can turn over The documents. to Attorney Bernal from our corporate Okay. company registration and monitoring Sige po. department. Airway. Alright. Yes, Attorney Bernal, you're recognized, please. Uh, Good morning, Madam Chair. As regards to Pacific Pearl Airways.com Corporation, under the Articles of Incorporation, the names of incorporator or directors are Elegio Carlo M. Jimenez, Christopher Miel M. Jimenez, Mark C. Tandok, Reocolin P. Toledo, Helen Q. Panolino, Aurora Maria F. Timbol, and Elio B. Jimenez. In the GIS in the 2011, Your Honors, the chairman of the board, the president is Christopher Miel M. Jimenez. The corporate secretary is Elegio Carlo M. Jimenez. The treasurer is Catherine May M. Jimenez. The chief legal counsel is Attorney Aurora Maria F. Timbol. That's the officers, Your Honor. Thank you very much, Attorney Bernal. I think the committee secretary has tried to contact the alleged owners. Can you update us as to the development there? We were only able to send an invitation for Mr. Benjamin Ramos. And they haven't responded since They sent their regrets, ma'am, yes. Just yesterday evening po. yesterday. Yes. Okay, so we will need to be hearing from them since he's one of the owners, 30% ownership of the Gulfstream 550. Ngayon, may nagpadala rin sa akin kasi ng hamon sa totoo lang. At dahil nga, ang pagkasabi ng isang empleyado sa CAAP, eto naman text lang. Hindi daw authorized magpa-charter itong eroplanong to dahil personal lang naman to. So tinatanong ko kung sana nandito si Secretary John Vic, who authorized the charter or lease since it was a private aircraft, and if it was paid for by the Office of the President, saan yung bid documents? Alam naman natin ang mode of procurement, tapakahaba kahit ano pang proseso. In my experience, kahit pinaka mabilis na procurement, it takes several days to complete. Biglang sinasabi, they only knew of the warrant of arrest at 3 a.m. March 11. Tapos, sa ilang oras lamang, nakumpleto nila yung announcement, yung tender, yung publication requirements, yung award, at yung completion sa loob ng ilang oras. Pwede po ba yun? Procurement law? Kahit pinakabagong procurement law natin, hindi naman ganun kapaspas. Madam Chair, may input lang po ako doon. Yes. Napanood ko po kasi sa interview, I think ni SILG na, I'm not sure, I think sa SILG na, ang sabi niya lang kasi, pag kumuha ka kasi ng permit ng airspace, one after the other yon. So kung from here to UAE muna, kaya matagal daw sa airplano si former president. But hindi yun ang kwento naman ni General Torre. Ang kwento naman ni General Torre, aalis na kaya kailangan na sa airplano. So I'm just saying, as you mentioned all of that,
I think lalabas kung ano yung totoo. So just to say na importante yung mga binabanggit nyo. Kaya nga nakakalito kung, 'di ba matagal nga mag-apply ng flight plan. Pagkatapos ang tagal rin nila sa Dubai kasi nga wala pang permit to go to The Hague. In other words, madalian. Hindi naman pwedeng madalian ang procurement, katagal-tagal dito sa atin. Yes, Senator Bato. Tsaka, Madam Chair, may I move also that we are going, in the next hearing, we are going to invite yung mga pina-escort nila ng mga pulis doon sa loob ng eroplano. Dahil pagdating daw doon sa kung saan sila dumating, wala mga papilis, walang mga passport, walang mga visa. Kita mo kung gaano na binayulit lahat para lang ma-carry out nila yung kanilang matagal ng pangarap na mapabiyahe si President Duterte sa daig. Yung mga pulis, kawawa, walang visa, dumating doon. Anong gusto lang gawin sa pulis natin? May mga pulis na TNT. nakasakay sa eroplano. Ng eroplano, Kaya nga, escort. diba? Pina-escort O sila. yung doktor ata yun. Yes. O, pinadala na doon. Walang papilis. Ano gusto nila? TNT yung pulis natin doon? Dami naman nilang linabag na batas, pati yung immigration ng Amsterdam, pambira. Madam Chair. Yes, Senator. And with permission ni Senator Bato, Senator Bato, bato-bato sa langit, tamaan wag magalit. Bato-bato sa Senado, sana hindi maaresto. Hindi, pwede lang po bang, pinapatawa lang po kayo, but kasi po, nung last hearing, just if, alam nyo dahil naging chief PNP kayo, nung tinanong ko kasi, dahil ang sabi, Interpol ang tinulungan natin, hindi ICC. So, ang sabi po nung cabinet members na nandito, kasi nung tinignan natin po yung dokumento galing sa ICC, what's the name of that document? Yung may pirma ni Ambassador. Yung parang return nila po. Tapos, nakapirma doon yung Ambassador Lacalinaw. So, sabi ko, so hindi natin tinurn over sa Interpol. Ang sabi lang, hindi. Kung may representative daw ang Pilipinas ng Interpol dito sa Pilipinas, pag nag-request daw sa Interpol sa atin, pag tinurn over daw natin sa representative nila dito sa Pilipinas ng Interpol, sa Interpol na daw nating tinurn over. Tapos yun nga, yung Ambassador Lacalinaw, tinurn over sa ICC. Pero kung titignan mo, ang pirma niya dito, on behalf of the Republic of the Philippines, as representative, hindi as representative of Interpol. Pero ganun ba yung Interpol? So kung ako ang representative ng Interpol dito, or point person, na Pilipino ako So pag nagsabi ka sa akin na may huhulihin, pwedeng sa akin mo i-turn over, tapos ako magdadala sa ibang bansa? Parang malabo ng konti or Paligtad nga, Madam Chair, no, Senator Cayetano, kapag in that case, ang requesting entity was Interpol ko, no? So, dapat, marami na akong ginawang nag-request ako sa Dubai nung pinapahuli ko si Kerwin Espinosa, yung drug lord na ngayon ay tumatakbo ng mayor ng Albuera. Nung pinahuli ko doon, nag-coordinate ako sa Interpol, nung nakuha na nila, physically arrested na si Kerwin Espinosa, ako mismo ang nagpadala kasi we are the requesting party. Ako ang nagpadala na tao doon, sinundo si Kerwin, sinakay sa aeroplano ng PAL, pauwi dito sa Pilipinas. Pero sa atin ngayon, nangyari, Interpol ko noon nag-request, tayo pa naghati doon sa dahig. Very inconsistent yung mga actions na ginawa nating gobyerno dahil baliktad Dapat ang requesting party ang magsundo dito, bakit tayo maghatid? just one more point, Madam Chair, kasi nga dito po duly noted on behalf of the Republic of the Philippines, signature po ng ating Special Envoy for Transnational Crime, no? So hindi siya pumirma bilang representative ng Interpol, pumirma sa atin. So
usually mas gusto kong harapan, tanungin kagad, and syempre, actually, partida na to kasi maiisip pa nila yung sagot. Pero I think for our records, importante to. Then last lang, sir. Hihingin ko yung dokumento Yes. para part of the committee Yes. records. Then last lang po, ma'am, hindi ko po kayo ginagawang witness, Senator Bato. Alam mo naman yung respeto ko sa iyo ever since hanggang ngayon. But nung time na Chief PNP ka, may order ka ba na basta't napatay lalo sa drugs, walang mga report yun? Kasi hanggang ngayon talagang, kasi kung totoo yun, kumbaga sa crime karumal-dumal di ba? Yung sinabi ni SOJ na nung tinitignan daw nila, pag wrongful death daw, wala daw report. Yung ang makupitan ka lang ng kung ano, napitaka mo, ballpen mo, di ba? May blatter yun kung mag-blatter ka. Have you heard na may ganong order or sistema? Ako, Madam Chair, Senator Alan, diritsahang sagutin ko yan. That's a blatant lie, yung sinabi ni Secretary Remulla. Talagang kasinungalingan yan. Dahil, alam mo, ini-emphasize namin palagi yan noon para makasiguro tayo, meron tayong depensa sa sarili natin. Dahil alam natin na merong investigasyon na darating. Siguruhin ninyo, every death na related sa war on drugs, meron tayong case folder niyan. Nakapailan lahat doon, starting from the spot report, to the progress reports, development reports, hanggang doon sa pag-file ng kaso sa DOJ. Meron din yan. At yung sinasabi nila ngayon na mga patay na yan, puntahan lang sa PNP, nandun yung mga folders na yan. If you can remember, when I was the chief PNP, pinatawag ako dito sa Senado, noong panahon ni Laila de Lima. At hiningi sa akin ng komite, yung mga reports. Pinadala ko yung mga reports dito. Folder by folder. Andito lahat yung report na yun. So, hindi po totoo yun na walang record. Ano natutulog ang police natin? Hindi ni-record, hindi binablatter yung mga crime incidents na yan. Thank you, yan. Madam Chair, kasi i-emphasize ko lang po personally, ako ay run as an independent. Wala po akong partido, hindi po ako partisan. Of course, human tayo, kaya parang you can say pro, anti, but both pro and anti-Duterte gusto accountability, pero gusto truth at tamang paraan. Kaya ako tinanong ng Senator Bato, kasi kung naalala mo, madalas na, ano bang tamang word, kutyain, i-criticize, minsan minumura pa ng dating Pangulo yung human rights group. Pero trabaho ko bilang diplomat, bilang Secretary of Foreign Affairs, is wag masira yung tulay. Di ba? Parang sa China, we totally disagree with their claims in the West Philippine Sea. Pero kailangan may nakikipag-usap. So I remember yung Iceland, grabe ang banat sa atin nun sa Human Rights Council sa Geneva. Ang ginawa ko po, humingi ako ng meeting. Akala nila makikipagsigawan kami sa kanila. I think si Yusek, were you there with me? Wala. No. So, ang ginawa namin, Madam Chair, inimbita ko siya sa Pilipinas. Sabi ko, I know you have a constituency. I know human rights is big in around the world, but especially in Europe. But you know what? The numbers they're throwing around now is fake news. Is misinformation. So I'd like to invite you. He said, no, but your president says, no, I'm inviting you. I will go with you, or you tell me where you want to go, PNP. Because nga, nagkalakas ng loob ako, Senator Bato, nung sinabi niyong lahat yan iniimbestigahan at meron. So I'm not saying it's perfect. But between totally walang investigasyon at 100% investigation, we're somewhere in the middle. Pero na-shock talaga ako nung sinabing wala. But we will give the SOJ and the government the chance to answer. Even Yusek o ASEC nila, Madam Chair, okay na sa akin. Pero gusto ko lang i-explore yon kasi after our hearing, dami nang tanong sa akin na totoo ba yan? Wala ba talaga? Paano naman naging cardiac arrest yung bala sa So, hindi tayo pwedeng tumuloy na may black eye ang Pilipinas So kung totoo, ilabas. Kung hindi totoo, i-clear natin.
Ako, imposible yan, Senator Cayetano. Sang-ayon po ako dito sa sinasabi ni Senator Bato, imposible mangyari yan. Talagang may record yan. Kompleto yung case file ng bawat isa. Ngayon, balikan ko lang yung sa eroplano na chartered plan. Eto nga, yung tail number PRC 5219. Ang kapitan daw nung March 11, Johnny Gulia, Elmo Segovia. Parang pamilyar na nga itong mga pangalan na to. Pati yung flight officers, Wenny Lim, Celce Puedes, and Alinino Santos, Committee Secretary, please take note. Ganito rin yung pinangalanan ni Senator Cayetano, ASEC Marcos Lacanlale. Kung pwede natin kausapin sana, hindi naman na tayo naghuhusga, kundi gusto lang natin malaman kung ano talaga nangyari. Ngayon, meron rin na Ma'am, i-correct lang. Yes po. Marcos Lacanlale. So Yes, Marcos pa rin. Lacanlale. Marcos Sabi pa ko, rin. Marcos Lacanlale. Lale. Pero Okay. hindi ko kamag-anak ha. Oh, talaga? First name yun, ma'am. First. So, linuloko lang kita. Tsaka you siya. Lacanilaw. Lacanila. Nakanilaw. Ay, hindi Lacanila. Lacanlale. Nakanilaw. Okay, please correct. Okay. So, yun yung mga pangalan na kinakailangan. Meron rin nag-text sa akin, hinahamon ako, sana hindi manahimik. Please put on screen, sana hindi manahimik si Senadora. At huwag pagtakpan ang iba at huwag maging selective lang sa mga taong sumunod lang sa utos ng nakakataas. Isama nyo ang may-ari ng eroplano na yan dahil kasabwat din siya. Itodo nyo na, huwag half-cook. Andito po ang picture nung eroplano, kung makita ninyo sa Lawag City, ginamit muli ng ating Pangulo 30 March 2025 dahil daw pumunta sa isang rally March 28. Andito po yung record, kaya alamin natin sana sa kaap ano nga ito. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginamit ng Pangulo Bongbong itong eroplanong to at hinihiram nga ito ng iba't iba. Nandito rin sa Mindanews, kung makikita po ninyo, yung iba't ibang paggamit nito, nariyan din sa Davao, naglanding din sa Tawi-Tawi po. At ang nagbigay ng picture, tactical operations ng Sulu. At andito rin yung Puerto Princesa, gamit din po sa Palawan. So, madalas gamitin ang eroplanong ito ng ating Pangulo at pinagtataka namin dahil napaka-stricto ng security para sa Pangulo, hindi po ba? At alam natin na meron rin naman presidential plane ang Air Force. Kaya't eto nga, nagiging himala kung bakit iba yung ginagamit at bakit nagamit ulit pagkatapos dinala si Presidente Duterte, ginamit ulit papunta sa amin sa Lawag. Yes, Senator Bato, please. Alam mo, Madam Chair, yung eroplano na yan, malungkot ang history ng eroplano na yan dahil yung eroplano na yan siguro, if it's being used by the presidents and the previous presidents, siguro yan yung eroplano na ginagamit ni Pangulong Duterte at baka ako, nakasakay rin ako niyan in one of our official duties, no, when we flew with the president. Baka nakasakay tayo dyan at yan ang ginagamit na aeroplano sa pag-perform ng kanyang official duties as President of the Philippines. At yan din ang aeroplano na naghatid sa kanya sa kanyang huling hantungan ng ICC. Masyado ka namang sumusuko na. Huwag mo na tayo sumuko, baka naman iuwi pa siya. Baka sana yung aeroplano na rin yan ang magsundo sa kanya kapag siya ay binigyan ng pinag-bail ng ICC, sana masundo rin siya ng aeroplano na yan. Madam Chair. Maraming kababalaghan, sayang wala rito ang mga kaap at yung mga opisyal at iba pang testigo na makakapagbigay ng linaw sa sambayanan tungkol sa eroplanong Mahiwaga. Ngayon, meron rin tayo sanang tanong tungkol kay Arnie Teves, yun maliwanag. Talagang nagkaroon ng red notice kay Congressman Arnie Teves. Kaya lang,
ang Interpol nagsasabi na hindi pa rin mahuli-huli. Ang sabi, nandun pa rin sa Timor-Leste, kahit ang Timor-Leste, miyembro rin ng Interpol. So ang tanong, asan na si Arnie Teves? Pinarusahan ba ang Timor-Leste? Ang alam ko, di ba, hinatulan ng kanilang Court of Appeals na hindi po pwedeng ipadala sa Pilipinas. Bakit ganun? Pwede palang hindian. It is very clear, Mr. President, Madam Chair, na ang papel ng Interpol is purely coordinative and sharing of information. So, kung ang Interpol magdala ng warrant dito, coming from ICC, napakadali lang sabihin ng PNP. Sorry, Interpol, I cannot cooperate with you because we do not recognize the jurisdiction of ICC at yung warrant na dala-dala ninyo, na ang basis sa inyong red notice or yung diffusion notice na yan ay yung warrant ng Interpol, hindi na namin yun na-recognize. So, bakit kailangan namin sundin? So, sorry, Interpol, pwede naman gano'n eh. Tayo, ginawa pa nating excuse ang Interpol para ibiyahe si Pangulong Duterte doon sa Dahig. Hindi ba yung Interpol, hindi naman pinaparusahan ang Timor-Leste? Kahit hindi sila sumusunod doon sa... Walang pagkaparusahan niya dahil Interpol exists for its members. Ang membro niya ng mga police organizations all over the world, nagbabayad niya ng annual pay doon sa annual fee sa Interpol para mabuhay yung operasyon ng Interpol. So, kung aalis ang Timor-Leste as member of Interpol, malaking kawalan niya sa kanila. O kung aalis ang Philippine National Police, malaking kawalan sa Interpol yan. Wala naman palang parusa. Bakit atat na atat tayo na ipadala si Presidente Duterte sa The Hague? Diffusion lang yon, wala naman palang obligasyon. Nakikita natin, Madam Chair, it is more than the Interpol, more than the ICC, this government really is the most interested party na maibiyahe si Pangulong Duterte doon sa Dahig. Yun talaga ang klarong lumalabas, Madam Chair. Ko talaga naman. Eto pa yung mga OFW natin, tumawag sa lahat ng sulok ng daigdig. At nalulungkot ako, wala sina Arnel Ignacio ng ating OWA, wala rin dito si Hans Kakdak, ang secretary ng migrants. Sana tatanungin ko kung ano yung procedure kapag yung OFW pinagdududahan na may krimen sa abroad, paano tini-turn over sa foreign jurisdiction? Ano yung safeguards? Paano natin pagtatanggol yung mga Pilipino na nakahatulan ng krimen o pinagdududahan o naaaresto? At alam din natin na marami na rin, ilan na rin ang OFW, mga Pilipino, na naaresto sa abroad. At tayo, ginagawa natin ang lahat para maibalik. Kahit convicted na yan, criminal na yan, nagsiserve na ng sentence, talagang ginagawa natin ang lahat para maiuwi. Kaya nga, tinatanong ko, nakauwi na lang tayo ng marami, di ba? Bakit natin ine-export ang ating dating Pangulo? Yun nga yung mga nakahatulan sa ibang bansa. Inuuwi natin pilit kasi ang Pilipino may karapatan manatili sa Pilipinas. Di po ba? Ngayon, natatakot na yung mga OFW natin, nandun sila, wala namang magtatanggol sa kanila. Kung mismo sa sarili mong bansa, pwede kang tangayin ng sino man. Abay, anong kasiguraduhan na safe sila sa ibang bansa? Hindi ko masagot at nahihiya na nga ako sa ating mga OFW. Hindi ko maintindihan kung ano masasabi sa kanila dahil nagagalit nga. Ba't daw ganun ang nangyari? Pero magko-closing na lang po ako. Palibasa wala tayong sagot sa araw na ito. Walang dumalo sa ating pagdinig. Hindi nila dininig ang pulso ng bayan. Paano tayo uusad kung mismo mga dapat magpaliwanag ay nagtatago sa dilim? Paano natin mapapanagot ang mga ayaw sumagot? Pero hindi tayo titigil. Sama-sama natin ihahatid ang mga sabpina na hinanda ko na. Kailangan kasi pirmahan ang lahat ito ng ating Senate President Chis Escudero. Kailangan pirmahan ang lahat ito pagkat
absent silang lahat ngayon. Upang kanyang pirmahan, patunayan ang Senado ay malaya at matapang na naninindigan para sa mamayan. Sambayan ng Pilipino ang masusunod. Tayong mga lingkod bayan mula barangay hanggang Malacanang ay pawang tagapagsilbi lamang. Tagapakinig na sa daing, tagasagot sa mga tanong. Kung kaya ng isang matanda na may sakit na harapin ang walang respetong pag-aaresto, bakit ang mga duwag na ito ay wala sa ating harapan? Nako, magalit na kayo sa akin, pero hindi ba kaduwagan ang hindi sumagot? Sadyang naging duwag na nga ba ang mga Pilipino? Hindi ako papayag. Hindi rin papayag si Senator Bato. Hindi ako aatras tulad nila. Ipakita ko na ang Senado ay ang huling baluarte ng katapangan ng katotohanan. Kung ang sigaw ng sambayanan sa ICC para kay PRRD ay bring him home, ang sigaw ko sa Executive Secretary Bersamin para sa mga pinoprotektahan niya, bring them here to the Senate now. Yun lang po. Maraming salamat. With that, I suspend.